Ayan guys, nakasakay na tayo. So, 75. Ayan na guys. Grabe, daming tao. Sakay na tayo guys. So, diba, ilang minuto lang. 3 minutes off home. Andito ko na mismo sa Bulabog Beach. Sobrang lapit niya. Ayun yung mga... What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back for another vlog guys. And for today ay pupunta tayo ng Boracay. So medyo tumigil muna tayo sa international flight, no. So ngayon local flight, pupunta tayo ng Boracay and this is my second time, no, na pupunta doon. The first time na pumunta ako is kasama ko yung family ko back 2004, around January ata yun. So may get 1 year na mula nung nakarating tayo ng Boracay and sabi ko babalikan ko talaga siya kahit ako muna. And for today nga, solo tayong pupunta ngayon doon. And right now it's 12:20 and mag-boarding kami around 12:50. Then magde-depart kami ng 1:35 PM guys, no. So madali lang, smooth lang naman kasi yung may kiosk na sila para mag-ano ng boarding pass. Ilalagay mo lang doon yung reference number mo, then makakakuha ka na ng boarding pass. And kapag local naman, kahit anong ID naman pwede, no. So yung ginamit ko is yung driver's license ko. No need for the passport. Then isa sa mga itatakil ko guys yung about dun sa Clark Loop na pwede nyong sakyan. Kunyari, nagtitipid kayo katulad ko na wala namang sasakyan papunta rito sa SM Clark, no? So, mayroong bus from SM Clark to Clark International Airport, guys. For 50 pesos lang siya, no? So, tatlo yung pwede nyong option para magbayad. It's either meron kayong beep card or yung beep na QR code, which is meron silang apps, no? Tapos parang bibili ka ng QR code, then for 50 pesos din yun. So meron lang additional na magkano lang naman. Tapos ngayon nag-aano na sila ng cash. Pwede na kayo magbayad mismo doon sa driver. Dati kasi wala yung option na yun, yung cash. So beep card lang tsaka QR code yung pwede. And yung time nila guys is nagsisimula sila ng 6 AM in the morning hanggang 11 AM. Tapos magpo-proceed sila ng 4 PM to 8 o'clock. So kaya ko siya, mahalaga siyang malaman nyo kasi dati akala ko sila yung parang tuloy-tuloy, hindi pala, meron pala siyang gap. So naghintay kasi ako dati, galing ako ng Hong Kong, dumating ako rito ng 1 o'clock, then 2 hours ako naghihintay, 3 o'clock, as in kaya pala wala akong kaya pala ang tagal kasi wala pa talaga akong hinihintay kasi yung pinaka oras nila or yung pinaka schedule nila is 4 o'clock. So ayun, medyo nagkamali ako doon, no? Hindi ko inalam yung schedule nila. So kung kayo ang guys, alam niyo na yung magiging schedule. 6 AM in the morning yung pinaka-start nila hanggang 11 AM. Then magpo-proceed ulit ng 4 PM to 8 PM. Yun yung time nila. Pero sabi naman nung doon, baka daw magbago yun kapag mas dumami yung gagamit papunta rito. And advisable ito sa mga alam niyo na, yung mga tipid, 'di ba? Kasi mahal din ang taxi kasi guys, kung magta-taxi kayo around 200 plus, depende pa. Minsan nga nangungontrata pa sila ng 300 ganyan from SM, mga ganun yung taxi. O kung Grab naman, parang mga ganun, mag-range. So makakatipid talaga kayo kasi 50 pesos mo. 50 pesos, biruin mo yun, di ba? Sayang din yung matitipid. Pambili na rin yun ng pagkain kung saan man kayo pupunta, di ba? Kung kunyari, kung international man kayo or local kayo pumunta, at least yung matitipid yung 100 plus ba? Pang na rin yun, pang merienda, ganyan, di ba? Pandagdag sa budget. And right now yan, hinihintay na lang namin na mag-boarding kami and sana samahan nyo ako guys kasi excited na akong makarating ulit ng Boracay, no? Yeah. And medyo makulimlim ang panahon, no? Nga pala, itong nga pala is nakuha ko nung piso sale. Yung round trip ticket ko is parang nakuha ko lang siya ng 2,000 plus. Hindi ko masyadong matandaan kung magkano, parang ganun siya. Which is, nakatipid talaga ako kasi nung una kaming pumunta doon, regular lang siya nakuha, parang nasa 4,000 to 5,000 pa nga bawat isa sa amin noon. 7 kami noon. So halos umabot ako ng magkano ba noon? Parang nasa 30 plus. Buong family, ko kasi kasama ko yung mga kapatid ko, mother ko, nung una kaming pumunta doon. And ngayon, solo ko,
for 2,000 plus lang, 'di ba? Ang mura na niya. So, kung gusto niyo makatipid guys, abang-abang lang kayo sa piso sale ng Cebu Pacific. Yan. And maya guys, konting-konti na lang mo-boarding na kami and nasa ano kami no, gate 2. Pero tumambay muna ako dito sa gate 1 para medyo makapag-intro tayo. Medyo nahihiya kasi ako pag dito sa Pilipinas. Mamaya. So we are now at the Boracay Airport guys, and exactly 1 hour yung pinaka natin, transport time. Pero nagkaroon kami ng delay. Supposed to be 1:35 p.m. kami aalis, pero nag-depart kami ng 2:10. So parang nasa around 30 minutes ang delayed, no? As of now, inihintay na lang namin yung mga luggage namin. And ngayon nandun pa sila sa claiming area. Since hindi pa umaandar yung naghihintay na lang ako rito. At hindi naman yan paunahan. At di natin alam kung kailan lalabas yung ating luggage. Ayan, buti na lang, mabilis lang. Nakuha ko na agad yung luggage ko. And right now, sasakay na tayo ng tricycle. Siyempre, tricycle tayo, tipid tayo. Pero kung gusto nyo mag-van guys, ayan, may mga option naman dyan for 100 pesos. Van to port. Pero syempre, tayong nagtitipid katulad nila, kakaliwa tayo, going to dun sa tricycle, syempre, yan. Hindi lang naman tayo, di ba, tinaman sila family pa. Pero dahil tayo solo, ewan ko lang kung may makakasabay tayo. Before, 75 pesos per head, ewan ko lang ngayon kung nagbago na ang alam ko, hindi yata allowed yung Ang alam ko, minimum of 2 eh. Let's check guys. Ayan. Nakakamiss talaga ang Boracay. Buti na lang umaraw. Kanina kasi parang maulan. Ayan guys, nakasakay na tayo. So, 75 pesos per head siya. Pero kung mag-isa ka lang, tapos solo mo yung motor is 150 pesos, no? So, ngayon, depende sa'yo kung makakapaghintay ka pa ng may kasama or hindi na. Since parang ako lang naman yung solo, ayan, solo ko siya. Wala pa siya akong nakitang parang nag-iisa lang eh. Usually may mga kasama silang partner o mga pamilya gano'n. And ayan. Let's go. Okay, nandito na tayo sa guys, port. And ang unang ginawa ko is nag-verify doon, tapos nagbayad dito sa ticketing counter ng for environmental fee at saka terminal fee, which is 250 pesos for the local. Then dito naman tayo sa boating, no. For the boat ticket naman guys, it's 50 pesos, no. And right now, ayan, papasok na tayo dito. Meron din doon, meron din dito eh. No? Ayan. So, hihintayin na lang natin yung sasakyan natin. I-present lang nyo yung ticket na binili nyo doon guys. Tapos bibigyan nila kayo ng number. And ayan, sasakay na tayo. Grabe, ganda ng dagat. Ayan, sakay na tayo. Nandito na tayo sa Tambisaan Beach guys after 5 minutes from the port na pinanggalingan natin. Ayan. So ngayon maghahanap tayo ng sasakyan papunta doon sa natin ay may mga shuttle dito. Yan yung sinakyan natin, no? Parang pinaka-jeep nila dito. Yung bayad ko from dun sa pinagsakyan natin is 25 pesos. Nandito na tayo sa D-Mall. Dito ako nagpababa kasi yung pinaka-hotel ko guys is banda rito, no? So hindi tayo beachfront. And yung pangalan ng hotel is The Lazy Dog. Hanapin lang natin. Ang alam ko dito lang siya eh. From Tambisaan Port, nakamura naman tayo, no? Kasi 25 pesos lang yung pamasahe. Di ba? Nasa D-Mall na tayo.
So, ang gagawin na lang natin yan is hanapin natin yung ating hotel guys, no? And pwede na tayong mag-check-in yan kasi 3 o'clock na rin naman. And after nun, maghahanap tayo ng kakainan kasi gutom na ako. Hindi pa ako nananghalian. So, sobrang super late na siya, ng super late lunch na ang mangyayari. So, maghahanap tayo mamaya ng pwedeng makainan. Ayun. Welcome to Boracay ulit. Grabe, nakaka-miss biruin mo. 1 year mahigit na. Sobrang bilis talaga ng panahon. Wow. Buti na lang kamo, dito sa Boracay, maaraw. Samantalang sa Angeles, maulan. Sobrang ganda ng panahon, no? Grabe. Parang hindi man sila inulan dito, oh. Ang inaalala ko, sabi ko, ayan na naman. Kasi nung una kaming pumunta rito, as in masama rin yung panahon, mga January yata yun ng 2024. As in, yung 4 na araw na ano namin dito, siguro mga 3 days na halos makulimlim dito, tapos umaambon. Pero ngayon, grabe. Grabe yung ganda ng panahon. Sakto. Di ba? Nung unang punta namin dito, yan ang una namin kinainan, yung Andox. Marami na rin dito, mga Korean restaurant. Grabe. Then, kakanan tayo. Dahil dito yung natin ngayon. Yung pinaka-hotel namin dati doon, sa may station 2. Pero ngayon, dahil mag-isa lang din naman ako, so, parang bed spacer lang siya, na mix. Ayan eh. Ito yung matadaan natin guys. Actually, itong na to is papuntang Bulabog. Bulabog Beach. Buti na lang sa area na to may mga karinderya. Oh. So, pag nagtitipid ka, pwede dito. Oh. Di ba? Kaysa nandun ka sa mga katulad sa Station 1, Station 2, Station 3, puro mga restaurant ang mo dun. O, di ba? Maganda rin tong area na napili natin. Parang mas naman develop tong area na to compared nung pumunta kami dito. Parang mas gumanda na siya. May mga tinatayo pang mga building dito. Tapos dumami na rin yung mga resto dito. Kasi dito sa Bulabog Beach, dyan kasi yung mga mga surfing, ganyan. Maraming mga activities na ginagawa dito. Yan o. Dati wala pa yung mga building na to. Ngayon ang gaganda na oh. Yan, pag dumiretso ka dyan, yung dulo niyan, yan na yung Bulabog Beach guys. Yung sinasabi kung saan nag-aano ng mga water activities. Pero tayo, ayan, the Lazy Dog Bed and Breakfast. This way, dito tayo. Let's go. And dito sa pinaka niya, merong dito. Parang restaurant ng ramen. Nandito na tayo guys. Dun sa The Lazy Dog Bed and Breakfast. Tapos dito, kung makikita nyo, parang mga 2 minutes walk lang. Pupunta na kayo dun sa Bulabog Beach mismo. So, sobrang lapit niya sa Bulabog Beach. Ayan. Ayan, pasok na tayo. Ayan. Ganyan siya. Merong resto dito. No? Hindi ko lang alam kung saan yung pinaka-breakfast dito. Grabe. Parang sarap mag-chill-chill lang dito. Yes. So, talaga wala ako ng email address and contact number. Doon pakibasa po bago mag-sign. Okay. This is the Wi-Fi password, sir. Andiyan rin yung contact number if in case kailangan nyo. Ito yung sa FO, ito yung sa restaurant. Then, Wi-Fi password dyan lang din. Breakfast voucher nyo to for 6 days. Apo. 1 voucher a day lang, sir. 7 to 11 the morning. 7 to 11. The Okay. morning. Yeah. May date naman yung voucher nyo. I-present nyo po doon. Doon sa area. Doon Okay. sa restaurant. Okay na, sir? Okay. Ayan guys, papakita ko na sa inyo yung room kung saan ako guys na inuunahin ko muna itong CR. Ito yung pinaka-CR namin. So, ito yung shower area. Yung natin, meron namang provided na shampoo and soap dyan, no? Tapos may bidet. Ayan. Then may salamin. Ayan, dito yung washing area, no? Para sa kamay pag naghuhugas. Sa baka kasi may tao kaya bumubulog lang ako.
Eh, meron naman silang provided na towel, guys. No? So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung pinakakwarto namin, guys. Ayan siya, guys. Ito yung magiging kama ko for 5 days dito. Merong dalawang unang towel dito. Labas muna tayo. At maghanap ng makakainan. And ito yung pinaka-balkonahe namin, guys. And kagandahan dito, meron silang provide na mineral water dito. Diba? So, kakailangan ko na lang ng bottle. Yan, ganyan siya. Diba? Tapos pwede kang umupo dito habang nagkakape. Yan, ganyan siya. Diba? Yan, diba? Then, labas na tayo at papakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung Bulabog Beach, guys. Pero after nito, maghanap tayo ng makakainan kasi gutom na ako. Di pa ako nag-lunch. Sobrang ano naman yan, no? Maganda rin naman siya, napaka-cozy or parang kung gusto mo lang chill-chill lang at di ka naman ganun kaarte. Ayan, ano siya, bagay na bagay talaga para sa mga solo traveler. And kagandahan nito, ayan, diba? Bulabog Beach agad, guys. So, saan ka pa? O, diba? Ilang minuto lang. 3 minutes of walk, nandito ka na mismo sa Bulabog Beach. Sobrang lapit niya. Ayun yung mga makikitang hotel, guys. Oh. Tapos kung makikita nyo yung nakabend na coconut na yan, sobrang sikat yan, guys. Kapag nagpupunta ka dito sa Boracay, dyan sila nagpapicture, no? So, it depends kung wala kayong kasama, pwede kayong papicture dun sa mga bata. Nasa sa inyo na kung magkano yung ibibigay nyo sa kanila. Pwede naman kayo mong magbigay kahit magkano lang. Di naman sila namimilit. Then kung may mga kasama naman kayo, yan, pwede na kayong picture-picture dyan. Kapag anong tawag dito? Walang masyadong pa picture, no? Pero dati laging mahaba ang pila niyan. Tapos grabe. Sobrang ganda ng panahon ngayon dito, kabaliktaran ng Pampanga. Na sobrang makulimlim tapos umuulan dito. Grabe ang ganda. Tapos ang ganda ng kulay ng dagat. Tingnan mo, sina mami at saka daddy nag-relax dyan. Kasi sarap dito, tambay-tambay, di ba? At mas maraming tao ngayon, compared nung pumunta kami dito. So, ano bang activities ang inaan dito? Mayroong mga nagpapadel doon, tapos mayroong nagpapapicture doon sa na yun. Yung clear na boat. Ano bang tawag kasi dyan? Nakalimutan ko na. Ayan. Grabe. Sobrang ganda. Kaya sabi ko talaga, babalikan ko tong lugar na to eh. Kahit once pa. Nung una tayong pumunta rito, kasama ko yung mother ko, yung mga kapatid ko. And masaya. Eh ngayon, solo tayo. Then, after dito, maghanap na tayo ng pwedeng kainan kasi gutom na ako. Wala pa akong kain. And papakita ko sa inyo yung mga hotel na beachfront pero dito sa Bulabog mismo. Ayun guys, magaganda rin yung mga hotel dito. Pwede nyo i-consider kung ayaw nyo makipagsiksikan sa mismong Boracay Beach. Ayan. Kung ayaw nyo sa station 2, pwede nyo i-consider dito. No? Yan sila. Diba? Pwede nyo yan sa Agoda guys. Tapos ilagay nyo na Bulabog area yung gusto nyo. Then makikita nyo yung mga yan. Doon ko rin nakuha yung hotel ko, yung Lazy Dog. Yan. Yung sinasabi kong clear na boat, crystal kayak na pala ang tawag guys. And pwede kayong mag-rent ng mga ganyan kung gusto nyo activities dito. And ngayon papunta na tayo ng D-Mall. Doon tayo maghahanap ng pwedeng makainan. And yung ko nga pala guys, doon sa The Lazy Dog, parang nakuha ko lang siya ng 600 a day, no? Yung una, ang balak ko sana, 2 days lang sana para makita ko kung okay yung ibang mga budget na mga ganun, mga hotel. Pwede rin sana sa beachfront, no? Kasi meron din na alam kung mura din eh. Kaso kasi, dahil 600 lang siya tapos may breakfast ng kasama, kaya doon na lang ako lahat. Kasi doon sa iba, as in lang talaga siya.
yung tutuluyan mo lang. Eh, siyempre malaking bagay na rin yung may breakfast siya, di ba? Yeah. Yan, after 5 minutes of walk, nandito na tayo ulit. And papunta na tayo ng D-Mall. So, naghahanap pa rin ako ng makakainan. No? Gusto ko sana sa Andox, kaso, paano ba? Parang mas gusto ko yatang mag-only rice. Parang gutom na gutom kasi ako. And right now, it's 5 p.m. Parang isasabay ko na yung panggabi, di ba? Ano yan? And syempre, sino ba namang hindi nakakalito? Kung pumunta ka ng Boracay, maraming mga nagpapapicture dito. Kung maririnig nyo maingay, no? Kasi dito nag-ready yung mga mamis na mag-zumba. Palagi ko magsusumba sila dito sa lugar na to. Ayan. Let's go sa D-Mall. Ayan, ang itsura ng D-Mall ngayon. As of now, it's 5 p.m. and walang masyadong tao, no? Yan. Syempre, kilala ito sa pagbili ng mga souvenir items. Yan. And Halo Mango. Yung nakita ko yung Coco Mama. Parang ano yun eh, sobrang popular na ice cream. Parang masarap. Ayan yung itsura ngayon ng D-Mall, guys. So ngayon dadaan lang tayo. From Lazy Dog or from Bulabog Beach, kaya siguro mga 10 minutes of walk bago tayo makarating dito sa mismong Boracay Beach. Ayan. Hanapin lang natin yung Mang Inasal. At gusto kong kumain ng maraming kanin. Yan. Yan, ayan na guys. Grabe, ang daming tao. Oh. Tapos ngayon, dahil medyo mahangin, meron silang wind protection dito, no? Para hindi magano yung buhangin sa mga restaurant. Yan na yan, syempre yung mga castle, gumagawa sila dyan. Pwede kayong magpa-picture tapos magbigay na lang kayo ng donation sa kanila. Yan. Grabe, ang daming tao. Wow. Di ba? Unang pasilip, syempre, bago tayo kumain. Yan, oh, grabe. Ganda talaga ng dagat. Oh. Blue, crystal blue. Yan, oh. Wow. Ang daming tao. Wow. Itong kinalalagyan natin ngayon, nasa tayo ngayon, no? Station 2. So, yung Station 1 nandoon. Tapos, yung Station 3 doon, sa kaliwa, sa kanan yung Station 1. Grabe. Akala ko walang masyadong tao sa nandito pala mismo sila sa beach. Wow. So ngayon, balikan na lang natin yun, guys, no? Kain muna tayo. And ayun, nakita ko na yung Mang Inasal. Makikita nyo naman yung Jollibee, Chowking, tapos Mang Inasal. Bali, kadikit nitong souvenir store na to. And syempre, may mga nag-o-offer ng mga activities ng tao dyan. Pero ngayon, ignore muna natin sila. Kasi dahil first day natin ngayon, or kararating natin, ang gutom na ako. Pag nakita nyo itong souvenir store na to, and ito, pasok lang kayo sa pinakaloob. Tapos makikita nyo na yung Jollibee dyan. Pero yung pupuntahan natin is yung Mang Inasal. Let's go! Dahil gutom ako. Kailangan ko ng maraming kanin. Buti ngayon ganitong oras wala pang masyadong tao. Siguro mamaya mas marami yan. Ang mga blockbuster. Yeah, let's go. Ang dami yata naka-reserve dito. Or stock nila. Inasal tayo. Yan, magkakamay tayo. Let's go, guys. Matagal-tagal na rin ako hindi nagmamang inasal. Siguro 6 months na ako sa Pinas, ngayon lang ako nagmang inasal. Iba talaga? Masarap talaga. Siyempre pang pagkano sili. Lagyan natin ng mas maraming chicken oil.
Siyempre may sabaw. Kanin pa. Bus na yung kanin natin. Gutom na gutom ako. Kailangan natin kumain ng marami. Gusto ko sana padalawa na para din siya pabalik-balik. Para akong basang sisiw, di ba? Medyo mainit kasi sa labas. Let's go! Pangalawang kanin. Kapakabusog tayo. Di ba? First day na first day, Mang Inasal. And I'm back, guys. So, natapos ko lang kumain, no? So, nakaapat na kanin ako. Medyo humina na nga ngayon kasi dati kaya kong mag-anim na kanin sa Mang Inasal. And right now, nandito ako sa harap ng Boracay Beach, guys. And pinagmamasdan ko yung dagat. Hindi na nga lang natin naabutan yung sunset kasi 6 o'clock na. So, siguro kanina nag-ano na siya. Natapos na siya. Eh, napansin ko, grabe, sobrang daming tao ngayon. Habang umaano yung paggabi, it's nagaano yung alon, lumalakas yung alon. Eh, makikita nyo naman, grabe ang daming tao. Hindi ko ini-expect na ganito yung karami yung taong pupunta ngayon. Kaya hindi ko siya ini-expect kasi rainy season nga. Kasi siyempre dapat mga ano, 'di ba? Parang summer doon siya dapat marami. Pero right now, kahit rainy season, maraming tao. And maraming mga Korean na nandito ngayon. Hindi lang naman Korean, no? Kahit yung mga ibang mga lahi. Siyempre mga Pinoy hindi mo papahuli. And palagay ko kaya maraming tao ngayon dahil nga nagkaroon ng piso sale si Cebu Pacific and ito yung mga months na nataon. Kaya rin siguro ang daming tao. Grabe, nag-relax lang ako ngayon dito sa lugar na to. Ayan, yung pinakaharap. Marami pa rin mga nagpaparaw. Wow. For this Boracay trip, guys, bali 5 days ako dito and excited na ako sa mga pwedeng gawin or activities na pwede natin gawin dito, no. So depende yan kung magiging maganda yung weather yung 5 days na yon. Pero pagdating natin kanina, maganda naman yung weather, as in mainit, unlike sa Pampanga na makulimlim tapos talagang umuulan or parang may bagyo pa nga. Pero dito sobrang ganda. Yun nga lang, medyo mahangin at saka maalon right now, hindi lang natin alam kasi kapag maalon na ganyan, walang masyadong activities. Pero kanina pagdating dito, maraming activities na ginagawa. Kaya malakas ang feeling ko na marami tayong magagawa, no. And yeah, marami akong nilook forward o marami akong gustong gawin itong trip na ito sa Boracay dahil di natin alam, baka ito na yung pinakahuli, di ba? Huwag naman sana kasi gusto ko rin magpaulit-ulit dito sa Boracay kasi ang ganda talaga ng Boracay. And right now, mag-relax muna ako since kararating pa lang natin, guys. At dahil dyan ko muna tapusin itong vlog na to. Hoping na nag-enjoy kayo, guys. And samahan nyo ako sa mga susunod nating Boracay vlog. And that's it for today, guys. Bye!